Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Magpapatuloy ang investigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. Grabe, totoo ang sinasabi ng panalaksulatan. Pangulong Bongbong Marcos, may bad news sa mag-asawang Diskaya ngayong linggo. At ang nakakagulat na ito ay nabanggit na ng Kawikaan 22 verses 22-23 na bago pa man mangyari ito sa mga Diskaya. Nasulat na ito sa banal na kasulatan. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Kawikaan 22 verses 22-23. Huwag mong samantalahin ang kahinahan ng mahihirap, ni pagmalamisan ang dukha sa harap ng hukuman, sapagkat ipagtatanggol sila ni Yahweh at aagawan niya ang nangaagaw sa mga iyon. May masamang balita ang Pangulo para sa mag-asawang Diskaya. Alam mo yung pakiramdam na tahimik ang isang linggo pero parang may gumagalaw na balitang hindi mo nakikita. Yung parang may paparating, kaya naman hindi ka mapakali kung ano ba talaga ang mangyayari. Ganyan ang simula ng linggong ito. Tahimik ang Malacanang, tahimik ang social media, tila tahimik ang lahat. Pero may isang pangalan na unti-unting humihigpit ang kapit sa atensyon ng buong bansa. Diskaya, oo sila. At kung iniisip mong lumamig na ang issue, teka lang. Kasi may sinabi ang Pangulo ngayong linggo na hindi mo gugustuhing palampasin. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Magpapatuloy ang investigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. May mga kumakalat na bulong-bulungan na may gagalaw na malaking kaso. May naghahanda raw ng dokumento, may mga opisyal daw na nagsisimulang mag-usap ng mas madalas kaysa dati, pero walang umaamin, walang naglalabas, walang nagsasalita. Hanggang ngayon lang, may lumabas na isang recorded message ng Pangulo. Simple, diretso, malamig. At dito na nagsimulang mabasag ang katahimikan. Ang pahayag ng Pangulo. Sa video, sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inaasahan na nating lalabas ang warrant of arrest ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Hindi baka, hindi posible, hindi siguro, kundi lalabas ngayong linggo. At kung akala mo iyon na ang lahat, teka lang kasi may sumunod na mas mabigat pa. May mga sumuko na, kaya naman lumalalim ang istorya. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, 8 mula sa DPWH Davao Occidental ang nagpadala ng liham ng kagustuhang sumuko sa NBI. Hindi sila pinilit, hindi sila hinuli, hindi sila tinakot, sila mismo ang lumapit. Bakit? Dahil alam nilang lumalaki na ang investigasyon, dahil alam nilang hindi na nila kayang itago ang totoo, dahil alam nilang may paparating na hindi nila kayang pigilan. Ang 96.5 milyon na multong nakakapagbagsak ng marami. Noong Biyernes, sinampahan ng kaso sina Diskaya at siyang pang iba dahil sa malversation of public funds, violation of the Anti-Graft and Corruption Practices Act, kaugnay ng 96.5 milyong pisong Ghost Flood Control Project sa Barangay Kulaman, Davao Occidental. Project na hindi nagawa pero parang nakuha. Kaya naman ngayon, isa-isa silang hinahabol. At ang mas masakit, ang proyekto ay napunta sa kumpanya nilang St. Timothy Construction noong 2022. Ang tanong, paano ito naipasa? Sino ang pumirma? Sino ang nagbulag-bulagan? Wala pang sumasagot pero darating na ang sagot kasi darating na rin ang warrant. At ito ang isa sa mga pinaling salita ng Pangulo. Magpapatuloy ang investigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot at sisiguraduhin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay may babalik sa taong bayan. Oo kaibigan, darating na ang warrant of arrest. Hindi sa susunod na buwan, hindi sa malapit na, kundi ngayong linggo mismo. At gaya ng sinabi ng Kawikaan 22
verses 22 to 23. Ipagtatanggol ng Diyos ang mga inaapi at aagawan niya ang mga nangaagaw sa mga dukha. Marami ang matagal nang naghihintay ng hustisya. Marami ang nagsasabing baka walang mangyari. Pero heto na, nagsisimula ng kumalaw ang batas. Kaya naman kaibigan, ipagpatuloy nating ipanalangin ang ating bansa. Have mercy o God at purihin ang ating Panginoon Diyos. Sa gitna ng mga investigasyon, balita, pag-aresto at paghahabol ng hustisya, madaling isipin na ang mundo ay umiikot lang sa gulo at pagkakamali ng tao. Pero may mas mataas na hustisya na hindi nagmamali, hindi nadadala at hindi nawawala. Ito ang hustisya ng ating Panginoon Diyos na puno ng pagmamahal, biyaya at awa. Sabi sa Micah 6 verse 8, ipinaalam na sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa ng tama, magmahal ng awa, at lumakad ng may kapakumbabaan kasama ng iyong Diyos. Ito ang klase ng hustisya na hindi lang nagpaparusa, kundi nagpapagaling, hindi lang naghahatol, kundi nagbibigay ng pag-asa, hindi lang humahabol ng mali, kundi nag-aanyaya ng pagbabago. At ang pinakasentro ng lahat ng ito kaibigan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Kahit na nagkamali ang sino man, maging ito man ay mayayaman o may nasa kapangyarihan, may pag-asa pa rin na magbago ang lahat. Sa panahon na ang mundo ay puno ng iskandalo, korupsyon, pagkakadakip at pagharap ng tao sa kanilang kasalanan, nananatili siya na nagsasabing, lumapit ka sa akin at bibigyan kita ng kapahingahan. Mateo 11 verse 28. Kung nakakakita tayo ng hustisya sa mundo, masigit pa ang hustisya ng ating Panginoon Diyos, isang hustisyang hindi lang naghahatol, kundi nagliligtas. Maaring napapagod ka, naguguluhan ka, o nasasaktan sa mga nakikita mong nangyayari sa lipunan. Maaring pakiramdam mo minsan walang hustisya para sa iyo. Maaring may bigat ka rin na matagal mo nang bitbit, pero mahal ka ng ating Panginoon Hesus. Hindi ka niya tatalikuran, hindi siya lumayo, ikaw lang ang kailangang lumapit. Kaya naman, sa oras na ito, bakit hindi ka lumapit sa Kanya? Isuko mo kung ano ang mabigat, ibigay mo kung ano ang hindi mo na kaya, at tanggapin mo ang pag-ibig, biyaya, awa, at hustisya niya. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, lumalapit po kami sa iyo na may dalang pag-asa at pagpapakumbaba. Alam namin na ikaw ang tunay na Diyos ng hustisya, pag-ibig, biyaya at awa. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, aming Panginoon Diyos, ikaw ang aming sandigan. Linisin niyo po ang aming mga puso, ituwid niyo po ang aming mga landas, at ilapit niyo po kami sa aming Panginoon Hesus. Naway matanggap namin ang kapatawaran, kapayapaan at bagong simula na nabumula lamang sa inyong anak. Gabayan niyo po kami araw-araw o aming Panginoon Diyos upang mamuhay ng may katotohanan at kabanalan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyong pong pag-ibig sa bawat isa, at bigyan po kami ng kapayapaan, pag-asa at tunay na kapahingahan sa piling ng aming Panginoon Hesus mula ngayon at magpakailanman. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.